Kamusta na nga ba ang kaso nila Sandro Mulak at ng dalawang executive na sila Jojo Nunes at Richard Cruz? Ano na nga ba ang lagay ng kanilang demandahan? Kamakailan lamang ay lumapit daw itong si Nino Mulak kay Senator Bong Revilla upang matulungan ang anak at nagpunta na rin sila sa NBI upang formal na kasuhan ang dalawang executive na GMA or ang independent constructor na sinasabi ng GMA na sila Jojo at Richard. Narito at nagbigay na nga ng pahayag ang abogado ng dalawa. At mukhang dehado nga itong si Sandro dahil sa lack of evidence. Mapapanalo ba ni Sandro Mulak ang kanyang sarili kung sarili lamang niya ang magsasabi at walang makakalap na ebidensya? Narito po ang naging say ng abogado PH. Writers Jojo Nunes and Richard Cruz, independent contractors of GMA, will seek the dismissal of Sandro Mulak's complaint against them before the network, as it is not supported by evidence, according to their lawyer, Maggie Abraham Garduque. At narito na nga ang naging statement ng nasabing abogado nila Jojo at Richard. Writers Jojo Nunes and Richard Cruz, independent contractors of GMA, will seek the dismissal of Sandro Mulak's complaint against them before the network as it is not supported by evidence, according to their lawyer Maggie Abraham Garduque. Garduque confirmed receipt of Mulak's sexual harassment complaint against Nunes and Cruz and said the actors' allegations against them are contrary to evidence. She cited as an example Mulak's statement that he was lured to go to Nunes and Cruz hotel's room. Text message showed that it was the actor who sent a message to Nunes asking if they were still in the hotel room and if he could drop by. She said, Mr. Nunes and Cruz dispute all the allegations in the complaint and move for the dismissal thereof, not only for lack of evidence, but worse due to the fact that the own evidence of the complainant is contrary to his allegations in the complaint. She said in a message to abogado.com.ph. Contradict daw kasi ang mga sinabi ni Sandro na tinext siya ng dalawa para ayain sa hotel. Pero doon ay makikita ang text ni Sandro na ito ang nagtanong kung nasa hotel pa at kung okay lang na siya ay pumunta roon. At dahil nga sa lack of evidence ay dismissal na nga ang kanilang hihingin. Samantala, ano naman kaya ang masasay dito ng mga netizen? Siyempre, narito na nga ang naging opinyon ng mga netizen hinggil dito. Ay eto na nga ang sinasabi kaya tahimik ang network, may laban ng mga akla? Yeah, unfortunately, wala naman kasing CCTV sa loob ng kwarto which could be a solid proof. So, pagalingan na lang talaga ng abogado yan. So, it was Sandro who texted them first asking if they are still around and if he can drop by. Sa hallway ng hotel may CCTV siguro. Ang issue is kung ano ang nangyari sa loob ng room. Ano ito? Episode ng Lilet Matias na gagamitin yung video na si Trixie ang humilo kay Ino pero totoo naman palang may kasalanan si Ino? Hi! Napanood ko na ito. LOL. Pa ang naging say ng ilang netizen, paano makakagather ng evidence? Instead na yung organizer ang tumawag ng NBI para i-secure ang alleged crime scene, gusto i-settle internally. If the place was secured and Sandra's statement were to believe, personally, I believe him that he was drugged. Sana nakita sa room or sa blood test. For sure, may mga fingerprints din yan if nasa room siya. Baka ending pati CCTV footage sa hallway ng hotel na wala or na bura na din. Pag ganyan kasi yung issue and allegations di hindi pwedeng internally, nakakaloka. At kahit na ba siya pumunta roon, hindi ibig sabihin na magpapaano siya. Kadiri. Well, marami pang naging say ang mga netizen, mga anonymous commentator, anila, naku baka may something sa mga exchange of messages ng mga Bex at ni Sandro. Mas madaling manipulahin kapag black and white kesa yung words against their words. If he went there on his own violation, then why the need to spike his drink? And even if we assume that the drink wasn't spiked, if Sandro said no or stop at any point during that encounter, they should have stopped, otherwise, that is blank. At sabi pa nila, bakit siya pupunta sa room nyo? May room siya. Kasama niya pa that time, girlfriend niya ang sabi. At paano pa booking anak mayaman yan? Hello? Nagpa-medical kaya si Sandro right after? Kung may proof siya na nilagyan ng pampatulog yung drinks niya, malaking ebidensya yon.
Ang nabasa ko din, sexual harassment lang daw ang ikinaso at hindi rape. Anila pa, yung sinasabing text ni Sandro sa dalawa does not prove also na inosente sila. Pwedeng hindi pa rin niya ginusto yung mga naganap after. A lot of sexual abuse victims ay kilala nila ang suspect kasi nga tiwala sila tapos napapagsamantalahan. Hindi ba nagpa-medico legal yung Sandro? Dun kasi malalaman kung may nangyari, lalo na kung may mga penetration na naganap. Whether he texted or not, kung sinabi niyang no sa sexual advances, it's still a no. Mukhang kakailanganin nga talaga ni Nanay Mulak ng isang magaling na abogado para mapatunayan ang mga walang ebidensya daw na aligasyon ni Sandro sa mga nasabing executive ng GMA. At yan ang ating Showbiz Now update. Images are all credit to the rightful owners. Thank you for watching Showbiz Now.